na hindi ko alam kung kailan ko gagawin. At napakaraming tagumpay o kabiguan ang nakasalalay sa timing. There is good, there is ungood, and there is bad timing for every thought or act. Hindi ko mo good yung thought, good na yun all the time. Dapat good pa rin yung timing. But of course, bad is always bad. So, hindi sapat na meron kang good intention, dapat meron ka rin good timing. Hindi sapat na meron kang good mission, meron kang good activity, dapat meron kang perfect timing. So, what is good timing? Good timing means it is clearly good. Wala kang agam-agam. At pagka ang isang iniisip, ang isang bagay na gustong gawin, ang isang plano, ang isang aktibidad, ay good, dapat ito ay magaan sa pakiramdam. Ito ay nakabukas, hindi nakasara na pinipilit mong buksan. Maluwag sa dibdib, hindi pilit. It is auspicious. In other words, every step that you take, if it's a good time to take that correct step, may mga bumubuka mga pinto, meron kang nakikitang mga liwanag, at lalo mong naiintindihan na yes, tama ang timing ng ginagawa ko. So ano pa yun? Pagka good timing, it is confirmed and affirmed to be good by knowledge. Yung good timing, meron kang gustong gawin, meron kang gustong sabihin, meron kang gustong simulan, meron kang gustong puntahan. Good timing kung alam mo sa abot ng iyong alam at karunungan na yun ay tamang timing. Hindi na natin pinag-uusapan kung tama yung gagawin. Ang pinag-uusapan natin, tamang timing. Magbubukas ba ako ng negosyo ngayon? Ibubunyag ko na ba ang aking lihim? Pagsasabihan ko na ba yung isang tao? May ipagtatapat ba ako sa kanya? Papagalitan ko ba siya? Susuyuin ko ba siya ngayon? Didisiplinahin ko ba? Tama ba ang timing ko? Proverbs 14:8. Why is a clever person wise? Because he knows what to do. And if I may add, when to do it. Why is a stupid person foolish? Because he only thinks he knows, but he actually doesn't. There is a big gap between the wise and the foolish. And for you to be wise, you should know that you are not wise. But those who think they are wise are the foolish ones. It takes a certain folly to think that you are right and always right. Pagka may mag-a-apply sa trabaho at tatanungin ko siya, alam mo ba ang trabaho? Kayang-kaya mo ba yung gawin? Pag ang sagot, kayang-kaya ko, alam na alam ko, mas hindi ko tatanggapin yun. Tapos magdududa pa ako doon. Kesa sa sisikapin ko po, sa abot ng aking makakaya, gagawin ko. Kasi ang nakakaduda yung taong alam niya. Kasi kadalasan yun ang taong bulag. Yun ang taong nakasara ang isip. Yung alam na alam niya. Hindi mo na maturuan, hindi mo na mapaalalahanan, hindi mo ma-correct. Kasi alam niya. Kadalasan, yun ang taong mali. Pero yung taong tentative about her or his correctness, laging nagtatanong, nakikinig sa payo, yun pa ang pwedeng pagtiwalaan. So good timing is confirmed and affirmed by inner conviction. Pagka meron kang gustong gawin, good timing ba kung one, sa abot ng iyong alam, good yun. At number two, sa puso mo, sa kalooban mo, komportable kang gawin yon sa oras na yon. There should be inner conviction. Why? Because the Spirit intercedes with sighs too deep for human words. May mga hindi alam ang isip, hindi naaabot ng karunungan na espiritu lang ang nakakaramdam. Kaya malaking factor ang pakiramdam. Ano ba ang pakiramdam mo? Especially kung ang pakiramdam na ito ay hinahasa, laging nakasubmit to God's will, nakababad sa salita ng Diyos, mas nagiging kapani-paniwala yung nararamdaman ng iyong kalooban. John 12:27, now my soul is troubled, and what should I say? Father, save me from this hour? No, it is for this reason that I have come to this hour. So meron siyang agam-agam, meron siyang mga iniisip, pero sa kalooban niya, alam niya na yun ang tama, yun ang kalooban ng Diyos, kaya nagiging buo sa kanyang loob na gawin sa oras na yun ang dapat niyang gawin.
Good timing is confirmed and affirmed by outward events and factors. May Diyos na lumikha sa lahat. May Diyos na nagbibigay ng kaayusan sa lahat. May Diyos na sinusunod ng hangin, ng ulan, ng buwan, ng mga planeta. Therefore, kung maganda ang timing, kalooban yun ng Diyos, makikita mo sa mga nangyayari sa paligid. Halimbawa, itatanong mo, maganda bang timing na magbukas ako ngayon ng ganitong negosyo? Pagkatapos, dumadating sa iyong harapan ang mga taong pwedeng makatulong sa iyo, mga supplier, mga investors o clients. Pagkatapos, gusto mo magtayo ng tindahan, biglang nagkakaroon ka ng alam na eto yung space, maganda, pwedeng ma-rent, available to you. Ganon. Kasi dapat sensitive ka sa nangyayari sa paligid. Kasi ang nangyayari sa paligid ay nagsasalita rin. Hindi mo dapat ipagpilitan ang gusto mo kahit pinipigil ka ng hangin, pinipigil ka ng buwan, pinipigil ka ng alon. Useless na lumangoy laban sa agos. Useless na lumangoy laban sa alon. Labanan mo yung tide. Maraming ganon. Si Magellan, isa sa mga dahilan kaya sila napatay nila Lapu-Lapu sa Mactan. Hindi nasa panig nila yung tide. Mababa, low tide nung sinalakay nila ang Mactan. Hindi makalapit doon sa island yung kanilang mga barko. Therefore, hindi abot ng range ng kanilang mga kanyon yung Mactan. Napilitan silang lumusong sa tubig dahil hindi na makalapit ang kanilang mga barko. Ang bibigat ng armor nila, ang haba-haba pa ng lalakarin, sinalubong na sila ng mga tauhan nila Lapu-Lapu, kaya sila naubos doon. Bad timing. Tide lang yun. So, dapat tinitingnan mo saan papunta ang alon, ano ang tide, ano ang hangin. Alam nga naman na may bagyo next week, ngayon ka magsisimula magtanim. Tinitingnan mo ang nangyayari sa paligid. Kasi, Diyos ang Diyos ng kalikasan. Diyos ang Diyos ng kapaligiran. Nagsasalita din siya dyan kung pinipigil ka o ina-encourage ka. Proverbs 10:5, at harvest season, it's smart to work hard, but stupid to sleep. So, ano bang harvest season? Maganda ang panahon. Matutulog ka. Sayang. Tapos kung kailan din na pwedeng harvest season, may iiwan ka ng panahon. Alam nyo ba na may panahon ng pag-harvest halimbawa ng palay? Kung tutulog-tulog ka, nag-harvest na yung mga kapitbahay mo, mga bukid mo na lang hindi na-harvest, uubusin niya ng daga. Kasi nawalan na ng ibang bukid na pwede nilang kainin. Bukid mo na lang ang merong bigas o may palay, kakainin niya ng daga. Kaya dapat kasabay ka nung iba. Timing is important para magkaroon ka ng tagumpay sa buhay. Ecclesiastes 3:11, He has set the right time for everything. So I realized that all we can do is to be happy and do the best we can while we are still alive. Or may I add, while we still can, or when the time is good. Sabi ganon, may panahon ang bawat bagay. Hindi ka sige ng sige. Tinitingnan mo, tama ba ang panahon? And when it's good to go, your brain, your intelligence, your knowledge tells you it's good. Your feelings, your heart tells you it's good. Outward event tells you it's good. Then go. Kailangan nag-agree-agree yun. Now, there is such a thing as ungood timing. Hindi pa yan yung bad timing. Ungood pa lang. And that means it is unclear if it is good or bad. Good timing is clearly good. When it is not clear to be good or bad, but not clearly bad, then I call it ungood timing. Halimbawa, si Abraham at si Sarah, matanda na sila, wala pa silang anak. May pangako ang Diyos na magkakaroon sila ng anak. Pero naiinip na si Sarah, naiinip na si Abraham. Anong gagawin nila? Genesis 16:1-3, Abram's wife Sarai had not been able to have any children, but she owned a young Egyptian slave woman named Hagar. And Sarai said to Abram, the Lord has not given me any children. Sleep with my slave, and if she has a child, it will be mine. Abram agreed, and Sarai gave him Hagar to be his wife. It was not clear if it was a good or bad timing to do that. Kasi may advantage. Magkakaanak na sila. Kasi pag may alipin kang babae, pinaanakan mo sa husband mo, nung unang panahon, ganun yung morals nila. Kasi naman kahit moral sa Bible, naiiba rin eh. So, yun na yung anak ng maid mo. At yun ang hinangad nitong si Sarai, magkaroon ng anak through the maid. May advantage.
Pero ang laki din ng nag-advantage kasi nagkagulo-gulo yung bahay na yon nung naging dalawa ang babae sa buhay nitong si Abram. So, it wasn't clearly a good thing to do. Well, it wasn't clearly very bad because it was practiced during the time. So, it is an ungood timing. May advantage, may disadvantage, nakakalito. There is doubt and there is hesitation. Ano yung ungood timing? Not clearly bad, not clearly good, ungood. Hati ang loob mo. Nagdadalawang isip ka. Ngayon na ba ako mag-a-abroad? Ang anak ko ay 1-year-old pa lang. Baka lumaki to na hindi ako kakilala. O hihintayin ko ba na grade 6 na siya, kilala na niya ako, pero saan naman ako kukuha ng pang-enroll niya from grade 1 to 6? Not clear. Therefore, it's an ungood time because it is not clear. Nagdadalawang loob ka, tulad ni Pilate. Hinatulan niya si Jesus sa mapako sa krus, pero hindi naman siya sure sa ginagawa niya eh. Matthew 27:24, Pilate saw that there was nothing he could do and that the people were starting to riot. So he took some water and washed his hands in front of them and said, I won't have anything to do with the killing of this man. You are the ones doing it. Of course, nagpapalusot lang siya. Without his signature, hindi pwedeng hatulan si Jesus ng kamatayan. Pero nakita niya, ang mga tao nagkakagulo, nagrarayot, demanding that Jesus be crucified. Yun ang problema sa timing. Pag may parang threat, merong deadline. Mahirap yung may deadline. Katulad doon, mga tao para magrarayot na. Deadline na to, kailangang kumilos na. Pero alam niya na hindi tama ang gagawin niya because in the legal mind of Pilate and Roman law, walang offense si Jesus that was worthy of the crucifixion that he suffered from. Pero ginawa pa rin niya. May doubt siya, may hesitation. It was a very ungood timing. Ngayon, ano ang bad timing? That which is clearly bad. Nagyagyara-gyara doon sa isang probinsya, ngayon ka pa pupunta. Clearly, it's a bad timing. Unless, may laging unless, in your conviction, in your prayer, in your spirituality, and in your knowledge, it is something that you should do and better than not doing. But in the absence of that inner conviction and inner knowledge that you know would be good to follow, bad timing pag clearly bad. Nagkakagalit kayo mag-asawa ngayon pa kayo maghihiwalay, bad timing kasi it's not a good time to separate because nobody will stop the separation. Nagagalit siya, meron ka pa ngayong gustong sabihin na lalong magpapagalit sa kanya, bad timing. So dapat ipinaghihintay. Judges 11:30-31, he promised the Lord, if you will let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first. This is a very foolish man going to war. At sabi niya sa Diyos, papanalunin niyo lang ako, pag uwi ko, ang unang sasalubong sa akin, papatayin ko, i-offer ko sa inyo. Nanalo siya. Pero ang unang sumalubong sa kanya ay ang kanyang kaisa-isang anak na babae. So, pinatay niya. Kasi sabi niya, pinangako niya eh. But it's a very bad timing to make such a promise. Why? Because he was afraid. He was going to war. He'll promise anything. It was a bad timing to make any promise of offering. And besides, it's a bad timing because hindi naman niya sure kung sino o ano ang lalabas sa bahay niya, hayop ba o tao. Don't commit anything important or significant when you are very emotionally affected. In other words, don't promise when you're afraid. Kasi pag nawala na yung fear mo, magsisisi ka, you made a promise. Don't make a promise when you're too angry. Don't decide when you're too angry or too happy. Basta extreme emotions cloud your reason. Kaya huwag ka magde-decide. May nakita ka, nanalo sa ganong business proposal. Kumita ng kumita, affected ka. Ikaw ngayon, kinumit mo na lahat yung pera mo sa business. Pero naiba na ang panahon, tsaka iba naman ang iyong palad. So hindi ibig sabihin, kung mo nag-click sa kanya, mag-click din sa'yo. Pagka galit na galit ka, never say never. I will never talk to you again. Don't make such statements.
Kasi pag galit ka, medyo baliw-baliw ka nun. At lalo kung in love ka, sobrang baliw ka nun. So, dapat hindi ka nagko-commit kasi pag bumalik na ang katinoan mo, bakit ko ba naibigay yung sing-sing ko sa babaeng yun? Yung pala, 2 days lang, lalayasan ako, dala ang sing-sing. Kasi masyado kang affected, masyado kang enamored. At wala namang pagsisising nasa una. So, the mistake of this man was bargaining before a grave threat while afraid. And his reason was clouded by emotion. And anytime, laziness is bad timing. Proverbs 24, a farmer too lazy to plow his fields at the right time will have nothing to harvest. Lahat itinatakda sa panahon, kasabay ka dapat sa panahon. Kahit sasayaw ka ng tinikling o singkil, pag mali ang timing mo ng pasok sa kawayan, maiipit ka. Timing is very important. So bad timing is when it is unclear if it is good or bad. Genesis 37, 5-8. One day, Joseph told his brothers that he had dreamed, and they hated him even more. Joseph said, "Let me tell you about my dream. We were out in the field tying up bundles of wheat. Suddenly my bundles stood up, and your bundles gathered around and bowed down to it." His brothers asked, "Do you really think you're going to be king and rule over us?" Now they hated Joseph even more than ever because of what he had said about his dream. Now, tama naman, totoo na naginip siya na yung bigkis ng kanyang mga trigo tumayo at yung bigkis ng mga trigo ng mga kapatid niya nagbow. Sabi niya, prophecy ba yan? Ibig mo sabihin, magbabaw kami sa'yo? Ikaw ang maghahari sa amin? At nagalit sila. Totoo naman yung panaginip, di ba? Pero hindi lahat ng totoo sinasabi kahit kailan mo na lang na gustong sabihin. May timing pa rin. And it was a very bad timing because at that time, the brothers were already very jealous of Joseph. Yung tatay kasi may favoritism. Obvious na favoritism. So, inis na yung mga kapatid kay Joseph. Tapos kukwento pa siya ng gano'n kahit totoo. So, kahit totoo, tinatiming mo. Hindi ko man nagtatapat, maganda na yung ginagawa. Kasi kung wrong ang timing. Halimbawa, umuwi ang asawa mong lasing. Good timing ba yun para siya awayin? May baril pa naman. No? Baka ikaw ang biglang maging target nun. Pwede niyang gawin kung lasing, pero kung hindi siya lasing, baka hindi niya gawin. So, kailan ang tamang pakikipag-usap sa kanya? Bukas na, wag na ngayon. Mainit ang ulo niya, gutom pa, aawayin mo na. Tila kung lalaki yung away because clearly, it is a bad time to do something. And bad timing is a timing that is rejected by knowledge. Alam mo na hindi maganda yung timing, bad timing yun. Huwag mo nang ipilit. Ecclesiastes 10:18, some people are too lazy to fix a leaky roof, then the house collapses. So you know that it's a good time to fix the roof. Then do it. Otherwise, pag nireject mo yon, magiging bad ang timing. You should listen to knowledge. Katulad na lamang ng mga city natin, kung kailan umuulan at bumabaha, doon lahat ginagawa yung mga flood projects, cleaning ng mga kanal-kanal. Ang haba-haba ng tag-araw, hindi ginagawa. Kaya laging wrong timing. Inaabutan ng ulan. When it is rejected by inner conviction, something inside you tells you, this is a wrong timing, then it's bad timing. Halimbawa, si Peter, Matthew 26:75, Peter remembered that Jesus had said, "Before a rooster crows, you will say 3 times, you don't know me." Then Peter went out and cried bitterly. Kasi inwardly, alam niya, yung ginagawa niya, may timing pa nga bago tumilaok ang manok, bago makatatlong tilaok, itinatwanan niya si Jesus. O bago tumilaok ang manok, 3 beses na niyang naitatwa. So, naalala niya. Dapat naisip niya yun, na this is a wrong time na i-deny si Jesus. Because that was the only time that he was really put on trial. Ibinagsak pa niya. Is this time to think of myself or to think of my higher belief and my higher conviction? There is a time when it is wrong to just protect yourself because
Sabi nga kay Esther, for such a time as this, you were put in power. Esther was queen, and she could approach the king in behalf of her people, but there was a tradition. The queen could not get into the king's presence without being asked or invited. Sabi ni Esther, parang mahirap yatang pumunta sa king ngayon kahit ilalapit ko ang aking mga kababayan, kasi pwede akong patayin pag pumasok ako sa king's chamber, sa throne room, without being invited. At sabi ng uncle niya, baka akala mo kung reyna ka na, safe ka na. In fact, baka ka nga kaya naging reyna for such a time as this. Everything happened for this very moment. This will be your mission in life, and if you missed it, you miss everything. Katulad ni Pedro, it was a time for heroism to identify with Jesus, pero ginamit niya yung time in the wrong way. He tried to save his skin and denied his relationship with Jesus. Isa pang sign, mga kapatid, that it's wrong timing is when it is rejected by outward events, by outward factors. Yung pinag-uusapan natin na pilit ka ng pilit, ayaw naman mag-succeed. Gustong-gusto mo ang ganitong negosyo, pero kahit anong gawin mo ay magtagumpay. Maaring it's a good idea, but the timing is not right. Maybe you are not yet ready. Maybe the market is not ready. The environment is not ready. So you have to wait for the correct time. Matthew 27:3. Judas had betrayed Jesus, but when he learned that Jesus had been sentenced to death, he was sorry for what he had done. He turned the 30 silver coins to the chiefs, priests, and leaders. So, outward events proved that what he did was wrong. And it was a wrong time to side with the priests, although they were powerful. Laging may two sides. Naglalabanan, nag-aawayan. Is it a good time to side with this group or with that group? The outward events will tell you if it's really good or bad timing. If timing isn't good or outright bad, don't act. Don't move. This is the heart of the matter, mga kapatid. Pag hindi sure, hindi sinasabi ng knowledge, ng puso, ng espiritu at ng outward events that it is good, don't act. Luke 14:28-30. Suppose one of you wants to build a tower. What is the first thing you will do? Won't you sit down and figure out how much it will cost? And if you have enough money to pay for it. Otherwise, you will start building the tower but not be able to finish. Then everyone who sees what is happening will laugh at you. They will say, you started building but you could not finish the job. So unless sure na sure ka that you are ready, that you can, don't move. Huwag isugal, huwag ipagsapalaran, lalong-lalo kung malaking puhunan, lalong-lalo kung ang iyong karangalan, ang iyong pangalan. Hindi basta-basta yan itinataya-taya sa pagsusugal sa mga bagay na di ka tiyak. Kasi pag nagsimula ka, kasi hindi mo naman matapos, mas lugi kang umatras. Halimbawa, hindi ka sure papasok sa street na ito, kung ito yung street na tama. It's better to stop there at the junction, ask for directions, research, rather than go ahead tapos babalik ka lang pala dahil dead end. Especially, its time is of the essence. Pag napakahalaga ng oras, bawat sandaling nawawala dahil babalik ka dahil mali, lugi ka. Mas disadvantageous mag-repair ng nasira mo dahil hindi mo naman alam gawin, ginagawa mo. So, alamin mo muna bago ka sumigi. Kaysa kung ano-ano pinagagagawa mo, sumabog lalo, nawasak lalo, mas malaki ang damage. When the timing is on good or bad, wait. Wait. Sinabi sa Bible, be still and know that I am God. Sa paghihintay mo, hindi ka humaharurot agad, hindi mo inuunahan ang Diyos, doon mo mapapatunayan at makikilala kung sino ang Diyos, na ang Diyos ay kumikilos. Pag may nagtatanong sa akin, may laki-laki ko bang problema, may choices ako, A, B, o C na gagawin, alin po bang gagawin ko?
malinaw ba sa'yo kung anong mangyayari pag A o B o C? Hindi po. Then wala ka muna dapat gawin. Huwag mong gawing trial and error ang buhay mo. Wait. Mga kapatid, makinig kayo. Maraming bagay ang umayos na lutas nang hindi mo pinapakialaman. Naghintay ka lang. Then, inaayos ng Diyos. Inaayos niya ang sarili niya ng sitwasyon. Because when He did, creation or the natural process or things reveal, do, and accomplish the good. Creation was created by our good God. Everything that God creates is good. And things that God created are on automatic. Like, nabitawan ko ang isang bagay, hindi ko kailangang isipin na malalaglag siya. Hindi niya kailangang isipin malalaglag siya. Automatic na yung gravity. Inilagay na yun ng Diyos eh. Pag may tubig, mag-evaporate, magko-condense, pagkatapos, babagsak uli, magiging ulan, mag-evaporate uli. It's on automatic. Hindi mo kailangan pakialaman ng water cycle para ma-recycle ang tubig sa planeta. Because since the world was created, not one drop of water left it or entered it. Everything was recycled. Hayaan mo lang yung mga halaman at mga tao na magkasama, hihinga ang tao ng oxygen, hihingahin yun ng halaman, bubuga ang halaman ng carbon dioxide, or baligtad. Pero ibig sabihin, naghihingahan ka at yung halaman at yung tao, aandar yung kusa. Nagkasugat ka, unless you're very, very sick, gagaling yun mag-isa. Huwag mo lang dumihan, huwag mo lang pagurin, huwag mo lang bulat-latin. Aayos yun. Umaayos ang lahat. Lalo't hindi mo alam kung anong gagawin, edi dapat huwag kang gumawa ng anuman dahil baka may mapakialaman ka, magmali lang yan. Wait and see that the Lord is good. And it will fix itself. Ngayon, iba yung alam mo na ang dapat mong gawin, alam mo ang tamang gawin, gawin mo na. Pero yung wala kang alam, mga kapatid, huwag kayong gumawa ng anuman. Hintayin nyo that nature, the universe will move and fix itself. Romans 1:20, ever since God created the world, His invisible qualities, both His eternal power and His divine nature, have been clearly seen. They are perceived in the things that God has made, so people have no excuse at all. So ganun, lahat ng ginawa ng Diyos, makikilala mo ang Diyos pag umaandar lahat ang ginawa niya. And the less you interfere with it, the better at times. Remember, move only when it is clearly good to move. When it is ungood or when it is bad to move, don't move. And let nature take its course. Because nature unfolds. The waves, the tides, the seasons. So you stay still and know that God works. May mga imposible. Halimbawa, gusto kong palayasin itong pinsan ko sa bahay namin dahil masyadong palamunin, dahil masyadong pabigat, nakakainis, pero magagalit ito, magagalit yung nanay niya sa akin, at tiya ko, magkakagulo ang mga pamilya namin, pero gusto-gusto ko kasi umalis sa bahay namin, pero pag pinalayas ko siya ngayon, may advantage. Mawawala siya dito sa paligid ko, pero ang daming disadvantages. Ano kaya ang gagawin ko? Huwag ka munang gumawa ng anuman. For all you know, biglang nag-abroad yung pinsan mo, o kaya biglang nagpunta kung saan, o sumakabilang buhay. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero huwag kang gagawa ng isang bagay na alam mo pag ginawa mo ang daming mga negative effects. Kahit gusto mo yung kaisa-isang positive fruit nun, wait. Because life will find a way of correcting itself. Isa sa mga pinakamahirap gawin yan, to wait. Pero ang daming nagpapatunay niyan, mga kapatid, it works. But wait only when, really ha, when you don't really know what to do and when to do it. Pero pag alam mo na, you can proceed. When your mind, your heart, your spirit, and the events tell you to go, go. But when those things do not agree, wait. Mas less ang damage to wait rather than repair when you commit grave mistakes. Timing is very important. It's not only the good thing to do, but the good timing when to do it. Ecclesiastes 3:1-8. Everything on earth has its own time.
and its own season. There's a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building. You see, these are extremes, but there's a time for both of those extremes. Huwag mong piliting time for life kung time na talaga for death. May isang tao talaga wala ng kalusugan, wala lalala ng sakit, walang lunas, hirap na hirap. Baka time for death na yun. Ipagpipilitan mo, palalabanan mo. Samantala nung buhay na buhay siya, hindi mo inaalagaan, hindi mo pinupuntahan, pinipilit mo maging time for death, life pa yung time niya, wala ka sa timing. So there's life and death, there's beginning and ending. Know the times. Sumakay sa panahon. Tulad ng sasakay ka sa alon, sa agos, may panahon ng lahat. There's a time for crying and laughing, for weeping and dancing. Extremes. Party time ngayon, magsaya ka. May libing bukas, doon ka lumungkot. Hindi pinagbabalik-baligtad mo. Na nagsasaya kami, naglulungkot ka dyan, nagre-relax kami, nakiinis ka dyan. Wrong timing. So sumakay sa panahon. There's time for moods. Know the seasons. Respect the mood of the season and respect the mood of other people. There's a time for throwing stones and gathering stones, for embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, for listening and speaking. There's also a time for love and hate, for war and peace. Happy is the person who knows the season and respects it. Hindi mo binabaligtad ang panahon, sumasakay ka sa panahon dahil matagal nang itinakda ng Diyos ang mga panapanahon. Therefore, ride the wind, ride the waves, ride the current. Swim against the current only when your mind, your spirit, outward events, and the Word of God tells you to do so. Otherwise, why don't you relax and enjoy life and ride the moment? Do the right thing at the right time. You know that before my husband died, he was a follower of yours and a worshiper of the Lord. But he owed the man some money, and now that the man is on his way to take my 2 sons as his slaves. Isa sa mga napakagandang kwento sa Old Testament. Isang babaeng balo ang desperada dahil bukod sa lungkot na dinadala niya sa kamatayan ng kanyang asawa, ngayon ang kanyang 2 anak na natitirang aliw niya sa kanyang buhay at gabay sa kanyang pagtanda ay kukuhanin pa nung pinagkakautangan ng kanyang namatay na asawa. Tradisyon ng araw na ang hindi nababayarang utang, yung anak mo ang magiging bayad. Malaking problema. Nalulungkot, nawalan na ng asawa, at ngayon mga walang pa ng mga anak. Nagpunta siya sa boss ng kanyang asawa, yung head prophet, si Elisha. At nilinaw niya, diniin niya na ang kanyang asawa ay dating naninilbihan, nag-aaral, tagasunod ng propeta, kaya may connection siya dito sa propetang ito sa pamamagitan ng kanyang asawa. 2 Kings 4:2, maybe there's something I can do to help. Elisha said, what do you have in your house? A most important and a most intriguing question. Lumapit yung babae sa kanya dahil nangangailangan ng tulong. Hindi natin alam kung ang inaasahang tulong ng babae ay bigyan siya ng pera para pambayad sa utang at ng yung anak niya ay huwag maibayad, huwag maipangbayad, or kakausapin ba ng propeta yung pinagkakautangan na patawarin mo na yung utang, propeta naman yung nagkautang sa'yo. Hindi natin alam kung anong laman ng isip ng babae. Pero definitely, hindi yon ang iniisip ng propeta. Kasi sabi ng propeta, maaaring may maitulong ako sa'yo. Ano ba ang meron ka sa bahay mo? Hindi itinanong kung ano ba ang meron ng nanay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, o ano bang meron ako na pwede ko ipautang sa'yo? No. Ano bang meron ka? At kung umaasa yung babae ng tulong na mas instant, halimbawa ay funds, baka pwede siyang wala ng gana dahil ang tanong sa kanya kung anong meron siya.
walang-wala nga siya, kaya nga siya lumalapit. 2 Kings 4:2-4, Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil. Elisha told her, ask your neighbors for their empty jars, and after you've borrowed as many as you can, go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it. Nakakataka naman itong payo ng propeta. Sabi niya, anong meron ka sa bahay mo? Sabi nga natin, walang-wala nga siya, kaya lumalapit. Sabi niya, Ginoo, wala po akong anuman, kaysa konting-konti lang na langis ng oliba. Alam niyo, yung olive oil noon was a commodity. It was a precious commodity kasi yan ay pwedeng pangluto, pwedeng pagkain, pwedeng panggamot, pwedeng pangmasahe. Very precious. At sabi sa kanya ni Elisha, baybayin mo lahat ng mga kapitbahay mo, manghiram ka ng napakarami, pinakamaraming kaya mong hiramin ng mga walang laman na mga banga, mga sisidlan, umuwi ka, at isara mo ang pinto, kayo lang mag-iina ang nasa loob ng bahay, at pagkatapos, simulan mong isalin yung langis mo na konti sa mga nahiram mong sisidlan. 2 Kings 4:5, the woman left. Later, when she and her sons were back inside their house, the two sons brought her the jars, and she began filling them. Very thrilling, very exciting. Marami-rami naman silang nahiram ng mga lalagyan. Nagsara sila ng pinto, at sinimulan nilang magsalin. 2 Kings 4:6, at last she said to one of her sons, bring me another jar. We don't have any more, he answered. And the oil stopped flowing from the small bottle. Wonder of wonders, habang nagsasalin sila at may napagsasalinan pa, hindi naubos yung konting langis niya. Kailan ito naubos? Nung wala nang mapagsasalinan, ubos na ang mga jars. Kaya sabi niya, pahingi pang lalagyan, wala na po tayong lalagyan, puno na, at wala nang empty, tumigil yung langis sa pagdaloy. 2 Kings 4:7. After she told Elijah what had happened, he said, sell the oil and use part of the money to pay what you owe the man. You and your sons can live on what is left. So, ano na po nang gagawin namin? Marami na kaming oil sa bahay. Abay di ibenta nyo. Part ng mapagbebentahan mo, bayaran mo yung utang ng asawa mo, hindi na mababawi ang iyong mga anak, magiging slave, at yung natira, sapat na sa inyo, ipamuhay nyo. Presumably, hanggang magkaroon sila ng mga hanap buhay, magkaroon sila ng susunod na pagkukunan. So that was the problem, and all the solutions embedded in the problem. How the problem was solved is very, very interesting, and it is our interest now, how the problem was solved, or what she needed, which was the problem, and what she had, and what she did. Very important. So the problem was solved by looking at what she needed, and then what she had, and what she did. First of all, she needed money. Sino kaya sa mga tao ngayon hindi yan ang need? Kahit naman dumadami yung pera mo, sabi ng Solomon, dumadami din yung bayarin, dumadami ang gastos, may kailangan ka pa rin. She needed money to pay up so that she would not have to give up her sons. But what she had, isa-isahin natin, kasi mukhang walang-wala siya but she had a prophet husband, although past tense na, patay na, dead, but still useful. Marami nga kung kailan naging dead o naging useful lalo kung may insurance. So he was dead but still useful, dahil may connection siya sa kanyang head prophet. And what did she do, this woman? She capitalized on the goodwill of her husband, on his goodwill, and on his connection. So, that she had at home. She had a dead husband that had a good reputation and had friends. So, lesson agad sa atin, lalo sa mga magulang, mag-iwan, magpamana ng goodwill. Para ang iyong mga iiwan, meron man lang mabalikan, mapuntahan, matakbuhan, na alang-alang sa iyo at sa iyong alaala ay tutulungan ng mga naulila.
So she also had a prophet connection. She had a husband and she had a connection all the way to God. This was not a simple connection. He was a prophet. Elisha, one of the most celebrated prophets of the Bible. And then what she do? What did she do? She approached the one who could and who would help. Dapat ngayon palang umaandar na yung guni-guni natin mga kapatid para yung mga sarili nating problems, mahanapan natin ang solutions, lesson from this story. She approached the one who could help. What's the point in approaching someone who's willing to help but cannot help anyway? And then she approached someone who also would help. What's the point if they could help but would not? Kung kaya nga pero ayaw naman o hindi gusto. So isipin, sino ang merong ganong power? And she had an idea. What was that idea? Tell the prophet. Kailangan sabihin ko sa propeta ang problema ko. Sobrang bigat, kailangan humanap ako ng ibang balikat na pwedeng tumulong, laang tumulong, kayang tumulong, at gustong tumulong. At yun yung propeta. So the solution to many of our problems is usually just an idea. Idea. Bawat problema may katapat na solusyon. Kailangan lang makonekta sila ng idea. Dapat may idea, dapat may iniisip at nag-iisip ang tao. And what she did, she worked on the idea. Sabi niya, alam ko na, ang una kong gagawin, pupunta ako sa prophet, sasabihin ko ang problema ko. At hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi siya nagtagal pa, pumunta nga siya at sinabi niya. Marami sa atin, maraming ideya, pero walang aksyon. Alam mo yun ang gagawin mo, tama. O sige, kukuha ko na insurance. Kailan? Sige, sabihin ko sa iyo, biglang namatay ka na bigla, wala na insurance. Kung kukuha ka rin lang, kumuha ka na ngayon kasi unang hulog mo pa lang, pag bigla ka na dedo, covered ka na. Act on the idea, especially if it's a good idea. Meron naman mga tao, act ng act, wala namang ideya. Suntok-suntok sa buwan, kung ano-anong pinagagagawa, walang plano. Hindi rin magwo-work. So she had a good idea, and she acted on the idea in a very timely manner. Kasi kung pinatumpik-tumpik pa niya, pinatagal-tagal, baka dumating na yung pinagkakautangan, nakuha na yung mga anak niya bago pa siya nakakilos. Do not, sabi nga ni Manuel L. Quezon, do not live for tomorrow what you can do for today. Natatandaan niyan yung mga nag-elementary na noong mga 1960s, Quezon Code of Ethics. Do not live for tomorrow what you can do for today. Nawala na yan nung araw pagka mga flag ceremony pag Monday, may mga nagre-recite ng mga Quezon Code of Ethics. And it gets instilled in you. Manners, etiquette. Kailangan huwag yung manya na habit. So the prophet did not give her money. The prophet gave her another idea in answer to her idea. Her idea was to go to the prophet, so the prophet gives her another idea. If the woman was thinking of money, the prophet gave her something better. Pag mayroon tayong financial problem, mga kapatid, hindi pangungutang ng pera ang laging pinakamagandang solusyon. Or hindi pera agad o cash ang pinakamagandang solusyon. Kung yan ang pinakamagandang solusyon, nanalangin na sana yung propeta, naghimala ang Diyos, may pera, o eto na yung pera. But God does not work that way. The prophet did not give her a dole out, but the prophet gave her a project. Binigyan siya ng isang proyektong mapagkakakitaan. What else did the woman have? The woman had courage. Ang mga babae nung araw, hindi basta-basta lumalapit sa lalaki, lalo yung lalaki na mataas ang ranggo sa lipunan at sa pananampalataya. Pero may lakas ng loob o nilakasan ng loob ang babae na ito at lumapit siya sa propeta. Talo ang mahiyain. Lalo kung byuda ka, mahiyain ka, magiging alipin ng mga anak mo. Ang mga anak ng mga mahiyaing magulang, dehado, talo, ipinapatalo dahil nahihiya. Tanggalin nyo yung hiya sa buhay. Ang ikahiya mo lang yung masamang ginagawa. Pero yung lalapit ka,
hihingi ka ng tulong, lahat naman kailangan ng tulong. Tiyakin mo lang na hindi ka naman laging ikaw na lang yung humihingi. Pamisa-misa ikaw naman magbigay, o pagpahingahin mo naman yung hinihingan mo, hindi parate. Pero hindi nakakahiya na humingi ng tulong sa oras ng kagipitan. Hindi nakakahiya na magpaalala kahit sa employer mo na deserve mo na ang raise kasi ang tagal-tagal mo na, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, wala pa. Hindi nakakahiya na i-demand mo kung ano yung what is rightfully yours. Kung namatay ang asawa mo, nag-aagaw-agawan sa mana yung mga pamilya niya, mahiyain ka, talo ng anak mo. Dapat ang tao hindi mahiyain, lalo may umaasa sa'yo. So talo pagka mahiyain ang tao. Hindi naging katalunan ng mga anak niya yon dahil itong babaeng to may lakas ng loob. And then what she had, the star of all the things she had, was some oil at home. Sabi ng propeta, what do you have at home? And this is a godly way to solve problems. What do you have? What is your strength? What is it in you that can become a solution? Dapat naman mayroon kayo kahit konting sariling oil sa bahay. Have something. Kahit nung naghimala si Jesus, pagpapakain ng 5,000 lalaki plus women and children, merong something. 2 maliliit na isda at 5 pirasong maliliit na tinapay, pinarami. Pero kung wala ni isang isda at wala ni isang tinapay, anong paparamihin? 0 times 10 is 0 pa rin. Kailangan bigyan mo ang Diyos ng something to bless. Gusto mong pumunta sa exam, pumasa? Mag-aral ka at yung alam mo, ma-bless niya dumami habang sumasagot ka ng mga tanong. Gusto mong umunlad sa buhay? Maghanap buhay ka, kumita ka ng kahit konti para paramihin ang Diyos, paunlarin ang kinikita mo. Hindi yung wala ka namang kinikita, gusto mo pang gumastos. Hindi dinadaan niya sa dasal. Kailangan meron kang something. So, bigyan ng Diyos ng mapaghihimalaan. Huwag walang-wala. Boring yung laging walang-wala ako. Ang haba-haba na ng buhay mo, walang-wala ka pa? Bakit naman walang-wala ka? Sobra ka naman successful sa pagiging wala. Pagka lagi kang wala, may kasalanan ka na rin doon. Liban na lang, as I always love to say, na sobra ka matanda, sobrang bata, o sobrang may sakit. Pag willing kang ihampas ang katawan mo sa trabaho, hindi ka pwedeng walang-wala. Meron at meron, magkakaroon. And what we learn here is what we already know. Little becomes much when you place it in God's hands. Line yan of a song. Little becomes much when you place it in God's hands. At ganun ang miracle. Meron kang konti, paparamihin ng Diyos. Meron kang konting effort, paparamihin niya. To the best of your ability, ha? And what she did, she committed her own resources. Itinaya niya yung sarili niyang konting langis. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi gusto nila wala silang gastos. Iba ang gagastos, sosolve ng buo nilang problema. Gusto nila wala silang hirap, iba ang maghihirap, iba ang gagawa ng buong project. Ida-deliver na lang sa kanila yung tubo. Kailangan kasali ka sa hirap. At kung ano man ang meron ka, itaya mo doon. Kasi pag nakataya yung resources mo, mas pagsisikapan mong maging matagumpay. Kaya yung mga bumibili ng mga franchises, yung gusto mag-franchise ng, halimbawa ay buko o kung anumang maliit na tindahan, ang requirement, ikaw ang tatao sa tindahan mo. At saka meron ka talagang cash outlay para sikapin mong umunlad yun dahil may nakataya ka eh. Gusto mong magtagumpay yung project. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi ayaw nilang magastusan, ayaw nila mahirapan, gusto nila charity. What else did she need? Remember, a need is a problem here and we're looking for solutions. She needed bottles. She needed jars. Lots of them. But what she had was only what was at home. But she had neighbors who had the bottles, the jars. And obviously, she had goodwill. Wala siyang jar, pero may mga kapitbahay siyang may jar.
Ngayon, kung siya'y palaaway na babae, nakikipagkagalit sa mga kapitbahay, goodbye solution to the problem. Kasi kailangan ng jar, wala siyang jar, ang kapitbahay meron pero di niya kausap eh. Kagalit niya. So meron siyang goodwill. Dumadami ang assets niya. Pag binilang natin, kanina parang wala. She had neighbors who had battles and she had goodwill. And what she did, she sought help from her neighbors. Nagkakatok, bahay-bahay, meron ba kayong pwedeng mahiram na jar? Kung di ka pinagkakatiwalaan, kung hindi ka gusto, di ka papahiramin kasi nababasag ang jar. Kung may history ka ng pagiging burara na lahat ng dinala mong jar ay nabasag, walang magtitiwala sa'yo. So you see, in solving a problem, pati history mo masasangkot. Trustworthy ka ba? Pwede ka bang pagtiwalaan? Pwede ka bang pahiramin? Kasi pwede, yes, marami akong jar. Kilala naman kita, hindi man naman ako kinaaway, pero hindi kita papahiramin kasi ang dami mo nang nabasag. Ang pag-solve sa problema, hindi lang habang nandun yung problema, even long before it happens, your behavior, your performance is part of the future solution. Kung may inaaway kayo ngayon, nagsasara kayo ng pinto na matulungan niya kayo sa darating na problema niyo next month. At sinong nakakaalam kung magkakaproblema kayo o hindi? Yan yung nangaaway, nakikipagkagalit, bulag yun. Bulag siya sa katotohanan na hindi siya self-sufficient. Na darating at darating ang panahon, kakailanganin niya ang awa, ang tulong, ang respeto ng kapwa. So, she sought help from her neighbors. Ang obvious na lesson sa atin ay be neighborly. Bagamat ngayon, kahit nasa kabilang part ng mundo, isang text lang sa'yo, nahihiraman ka na. So, maging neighborly ka talaga lalo. Plant what you want and what you will need to harvest. And in your problem solving, enlist people's help. Napaka-importante pala dito yung kanyang pakikisama, pakikitungo doon sa head prophet. Ngayon sa kanyang mga kapitbahay din. So what she needed was help. But what she had was a dead husband, a living prophet, 2 sons, and people around her. Tell me, with all of this, put into the brew, alam nga namang hindi pa masolve ang problema niya. Tingnan mo lang yung listahan ng mga inilagay na assets na ilalagay ngayon, ima-marshal to solve her problem. Parang alam mo na masosolve ang problema eh. A dead husband with a good reputation, a living prophet, 2 sons, and a lot of people. The problem became parts of the solution. Remember that her problem were her 2 sons. Now her 2 sons were the main helpers in her endeavor. Sila yung mga katulong na nangolekta ng mga jars at katulong na nagsalin. And what she did, what she sought, people. Walang problemang sobrang bigat kung marami kang katuwang. Lalo kung willing sila and able na tumulong sa'yo. Many are able but are not willing. So you should ask yourself, why not? And many are willing but not able. It's not your problem, it's theirs. But to have people who are willing and able, don't ever lose them in your life. May mga tao nakikipagkagalit sa biyanan, sa manugang, sa kapatid, maging sa asawa, sa anak. It is foolish. Ang laki-laki na ng financial investment mo sa kanya, laki-laki na ng emotional investment mo, ang dami niya ng pinagsamahan, tapos aawayin mo, hahayaan mong inaway ka, hindi mo ginawa ng paraan para kayo magkasundo. It's to your big loss. Every person you lose in your life, in your social registry, is a loss. Dapat yan pinapahalagahan. So turn problems into solutions. And the lady realized one great thing, that in problem solving, people, not things, are the best assets. Ang tunay na napakalaki mong asset ay tao na makakasama mo, naniniwala sa iyo, makikibakas
sa'yo. So may problema ba tayo? Anong problema natin? Financial or other things? Do something. Pray, but do something. Hindi pwedeng pray ng pray tas walang action. And remember, let's take a second look at the solution. Hindi siya sinabihan ng propeta, wala pala kayong pera, konti lang ang pera ninyo, may problema kayo, so magtipid kayo masyado. Bawasan yung kinakain ninyo. Magtipid kayo na magtipid. Huwag na kayong gumamit ng ilaw. Huwag na kayong, at kung modern time, huwag na kayong mag-electric fan. Huwag na kayong kumain na masarap. No! Hindi sila tinuro ang magtipid. Ang itinuro sa kanila ng propeta ay to produce money. To make an income and to increase their income. O, iba naman kasing case nila dahil may propeta involved, so may miracle. But do you know na sa buhay natin, may miracle every day? Pwede nga hindi dumadami talaga literally yung oil mo, baka nga wala ka pang olive oil. Pero may ibang dumadami. Kasi kung hindi ka pinaghihimalaan ng Diyos, kapatid, bakit buhay ka pa? Sa dinami-rami ng needs sa buhay at sa kinakonti-konti ng resources, bakit buhay pa tayong lahat? Himala yun. Tayo ang living testimony na nangyayari pa ang mga himala. Na napakaraming pwede mangyari sa iyo sa pagpunta mo lang dito. Pwedeng nasagasaan ka, nabundol, daganan ka ng natutumbang puno. Pwedeng may sumaksak sa iyo, pero ayan ka, buhay ka. Himala. Patuloy ang paghihimala ng Diyos. Yan lang makatawid ka ng mga kalye ng Maynila na manatili kang buhay. Himalayan, ha? Daig pa nito yung nasa Biblia. So, hindi pinaghihimalaan din tayo, ha? Hindi lang sila. Pero ang point, the secret is in commerce, not in slavery. Kung meron lang tayo ngayon, sila noon na atin ngayong super OFW mentality, ang solution, sell your sons to slavery. Send them off. Para masolve ang problema. Na ngayon yung laging ginagawang solusyon ng mga tao. Hindi naman laging yun ang solusyon. Nasanay na lang tayo na yun ang solusyon. Maraming solusyon. Ang yumayaman nga sa bansa na ito, yung mga nag-i-stay Hindi yung umaalis. Yung umaalis, nagkakaroon ng panggasto sa pagpagawa ng konting bahay na maraming letter A na korting bubong. Diba? Nakakabili ng konting kotse, pero pag umuwi na, may kotse pa bang pangalawa? Wala na. Nakakabili ng konting alahas, pero pag umuwi na bibenta na si alahas, hindi sustainable. Hindi sinabi ng prophet, gano'n naman pala, sige, say goodbye to your kids. No. Sabi ng prophet, make money. At lagi kong idinidiin yan sa ating mga kababayan. Magpapakasal pa lang kayo, tapos next month, mag-abroad na yung husband mo. Why don't you make him stay and the two of you make money? Nag-asawa ka pa, magkahiwalay naman kayo. Tapos ang dami-daming mga babaeng naghihintay lamang o lalaki na naghihintay lang ng padala, nakatunganga araw-araw. At dahil nakatunganga, naiinip, magsha-shopping ngayon. Nagmo-mall, magsisine, kakain, gastos ng gastos kaya walang pera. But the solution is to make more money, not to save. Although it helps to save, pero pag ang mentality mo is to save, habang buhay na lang, gas-gas na yung payog mo, hindi mo pa pinapalitan. Habang buhay na lang, yung mantikang ipinamprito mo last week, paulit-ulit mo pa ang pinampiprito. Habang buhay na lang, nagbubunga nga ka. Ang tubig! Maggastos kayo sa tubig. Ang kuryente, patayin ng ilaw. Habang buhay na lang. Kung kumikita ka ng marami, mag-save ka pa rin sa tama, pero hindi mo kailangan gawin yun. Get out of a mentality. It's a mentality that is the biggest prison. Ang mentality, kaya gusto natin magpagawa ng bahay, anak, mag-abroad ka. Kahit prostitute, nanay, oo, nadadaan na yan sa paligo ngayon, anak. Halaga, magkabahay tayo. Yung kumari ko, mas malaki ang bahay. Lagi nila ang solusyon, itaboy ang mga tao. Tapos lulungkot-lungkot. Pag nalungkot naman, hahanap ng konting aliw. Nagkaka-complicate ang problema. Well, it is a band-aid solution. It should not be the mentality of our people to always send out our loved ones to earn money. Ang mga yumayaman dito sa bansa natin, mga foreigner, bakit sila nandito? Dahil nagkakapera sila dito. Ayun, iba naman, kung gusto mo mag-abroad dahil hilig mo, dahil gusto mo talaga, well, ibang usapan na yon. Pero para isipin mo yun lang ang solusyon, hindi yon totoo. Noong 1970s lang nagsimula yung policy na yan.
mid and late 70s. But before that, hindi naman yan ang solusyon natin sa ating mga economic problems. At nandito sa kwento, hindi sell your labor, sell your children, no. Produce more. At nakita natin kung paano sila nakaproduce ng more, hindi ko na uulitin. So anong problema natin sa buhay, lalo kung financial? Produce more. I'm not even telling you to keep on saving, kundi produce more money. Gusto mo palang kumain ng masarap, edi mag-produce ka ng maraming pera. Gusto mo palang lunurin ka ng electric fan na laging nasa 3 ang speed, edi gawin mo, pero may pambayad ka dapat sa kuryente. Make money. Kailangan meron kang enterprise, and all the elements in the story will help us do that. Hindi na uso ngayon ang one-income household. Talagang maghihirap ka, puro tipid. Kailangan lahat may kita. Bawat tao nagko-consume, dapat nagpo-produce. Except for the few moments, and it should be short, when students are full-time na nag-aaral, o sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Konti lang yon. Marami are able-bodied, kayang-kaya natin mag-produce. Huwag kayong makontento na isa lang ang income nyo. Kung hindi kayo kontento sa inyong income. Ngayon, kung kontento kayo, di sige, makontento kayo. Pero ang dami nyo pang pangarap. Gusto nyo pang makapagbakasyon sa napakalayong Batangas. Hindi maabot-abot na pangarap. Abay, increase your income. Huwag kayong makontento sa sweldo-sweldohan lang. Dahil walang matutupad na pangarap pag ganun lamang. Seek people's help. People love to help others who deserve the help and people that they like.